Paano ka nakakasigurong peke nga ang Koranghet? Sabi ng lolo niya, pag sumama si Eliana sa kanya, sasabihin nila yung tunay niya magulang. Binayaran ko lang siya para magpanggap na nanay mo. Ganito na lang ba lagi ang buhay natin, ha? Balikulungan na naman. Anak daw siya ng tauhan namin na si Efron. Inampon siya ng mama at papa mo. Kinupkup namin yung bata. Iniwan ng trabahador natin. Yun lang yun. Magtulungan tayo para hanapin si Eliana. Tara na, malabas na. Susundan mo, Si Liana, Nasa loob po, ma'am. Sabihin nandiyan na si Eliana. tatakasan mo pa ako? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Model ang kailangan ng investors, hindi kontrobersiya. Hello, andito ako. Totoo bang nawawala si Iliana? Siya pa rin ang magiging Serpentina girl. Napakatatangan nyo! Dalawang batang lalaki, naisahan kayo? Inumpisahan niya ang gulo? Ha! Tatapusin ko! Sana, nabulog na lang siya kung asan man siya kinulong. Hindi ko na alam kung ilang beses mo na ako naligtas. Sinong bida ngayon? Si Julian? Si Gabo? Wala. Hindi niyo na pwedeng lapitan si Eliana. Ang kapal naman ng mukha ng batang yun. Ano gagawin mo bukas? Wala naman. Date tayo. Nasa kanya lahat ng description. Kasing edad sila. Si Eliana ang anak natin, ha? Matagal na natin hinahanap. Gising na ba si Eliana? May dates lang ni Julian ngayon. Sige, tignan natin kung matuloy pa yung date niyo. May taxi naman dyan eh. Kung okay lang sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you be my girlfriend? Oo, Julian. Sinagot na po ni Eliana at girlfriend ko na siya! Palakpakan doon mga tao niya. Yung lalaki kanina, sinagot ng babae, girlfriend niya na. What? Di ba okay lang para sa'yo? Ahas siya. Ahas yung Eliana na yun. Lahat na lang inagaw niya sa akin eh. Una, atensyon ng daddy ko. Yung pagiging Serpentina girl. Tapos ngayon, pati si Julian inagaw na niya. Kasalanan mo rin naman kasi yan eh. Bakit kasi pumayag ka? Naligawan ni Julian si Eliana. Malay ko ba nasasagutin niya pala yung boyfriend ko? Teka lang ah. Ano kamay mo? Ayoko naman sa pahirapan ka. Pero sa totoo lang, hindi mo na rin naman siya boyfriend eh, diba? Ex-boyfriend mo na si Julian. Ex-boyfriend mo na siya. Ha? Ilagay mo yan sa utak mo. Tsaka si Marga, alam mo, dapat dati pa lang sinabi mo na tutol ka. Tutol ka dyan sa panliligaw ni Julian kay Eliana. Ano mo nangyari sa'yo ngayon, no? Pwes, pagsisisihan niya yung pag-agaw niya sa akin kay Julian. Saan ka pupunta? Umupo ka. Umupo ka muna. Umupo ka. Anong gagawin mo? Awayin mo na naman si Eliana. Yun ba plano mo? She has to know her boundaries. Marga naman. Alam ko masakit. Pero alam mo, kailangan mo mag-isip. Kailangan mo mag-isip. Pag ginawa mo yan, anong mangyayari? Diba ikaw naman yung lalabas na kontrabida? Diba? Ikaw yung lalabas na kontrabida. Kaya dapat tiis-tiis lang muna. Ha? Tiis-tiis lang muna. Tapos gagawa tayo ng paraan para makaganti tayo, ha? Isip na Eliana. Nakatutuwa naman kung totoo ang hinala nyo si Eliana ang anak nyo. Biruin nyo, kung saan-saan kayo naghahanap ng bata, yun pala, sa bahay mo lang nakikita ang hinahanap nyo. Alam mo, Tay, hindi ako magugulat kung malalaman kong si Eliana nga ang anak namin. Noon pa man, napapansin ko na maraming pagkakaparehong ugali ni Eliana at ni Isabel. Parehong malaki ang puso nila. Nakakasiguro ko, magiging madali para sa amin lahat natanggapin ang sitwasyon kung tama nga ang hinana namin.
Ano ngayon ang plano mo? Bukas magkikita uli kami ni Isabel. Gusto kong pakilala sa kanya si Eliana. Sasabihin mo ba kay Eliana ang lahat ng ito? Hindi pa ako nakakasiguro. Kailan lang meron nagpanggap na magulang ni Eliana. Ayoko naman paasahin yung bata. Hanggat hindi kami nakakasiguro na siya nga nawawalang anak namin ni Isabel. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ni Isabel na si Eliana ang tunay niyang anak. Kailang pigilan natin kung ano man ang binabalak niya. Hindi kaya panahon na, Aurora, na malaman ni Isabel ang totoo? Naaawa na ako sa kanya. Lagi ko na lang siya nakikitang problemado. Wala na siyang ibang iniisip kundi yung anak niya. Eddie, isipin mo rin kaya kung anong mangyayari kapag nalaman niya na si Eliana nga ang tunay niyang anak. Isipin mo kung anong mangyayari kapag nalaman niya ang totoo. May lamat na nga relasyon namin mag-ina. Lalo lamang kami magkakasira kapag nalaman niya na itinago natin ng matagal ang anak niya. Pero Aurora, pag nalaman ni Isabel ang totoo, makukuha natin uli si Eliana. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Ang mabalik sa atin si Eliana, lahat tayo panalo. Oo. Pero hindi ganun kasimple yun, Eddie. Nakalimutan mo na ba yung ahas sa likod ni Eliana? Anong sasabihin ng buong mundo kapag nalaman nila na ang apo natin ay isang halimaw? Ano? Sa palagay mo may lalapit pa sa atin? Wala. Lalayuan tayo ng mga kaibigan natin. Pandidirihan tayo. Lalayuan tayo pati ng mga kakilala natin. Ano na lang ang gusto mong gawin natin? Ewan ko. Ewan ko. Aba, kung alam ko ba ang solusyon mamumroblema pa ako ng ganito? Huwag na po tayo magtalo-talo. May naisip po akong paraan para hindi maghinala si Emma at Isabel tungkol kay Eliana. Walaan ko agahan mo kanina. Ginisang ampalaya, no? Malayo pa lang kasi. Pait-pait na ng mukha mo eh. Pwede ba? Wala akong panahon dyan sa mga biro mo ngayon. Alam ko ano nang tawag sa nangyari sa'yo? Karma. Yun ang nangyari sa'yo. Sinubukan mong guluhin yung date nilang dalawa, tapos ano nangyari? Naging sila pa. Ikaw naman kasi. Noon ko pa sinasabi sa'yo na umamin ka na kay Ate Eliana. Sa nararamdaman mo. Kasi patorpe-torpe eh. Duwag-duwag eh. Ayan tuloy. Naunahan ka. Tayo mo sinasabi? Gabo! Oh, dito pala. Buti lang naabutan kita. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Teka lang. Bago mo sabihin yan, i-exit muna ako. Kaya mo yung bata. Galingan mo ha. Sige. Okay na ni Julian? Paano mo nalaman? Hindi na importante kung paano ko nalaman yun. Ba't mo siya sinagot? Kasi gusto ko siya. Masaya ako pag kasama ko siya. Kasi Naha. Ano ba niya yung tungkol kay Naha? Sinasabi mo gusto mo yung tao pero hindi mo kaya maging totoo sa kanya? Gabo, sasabihin ko naman sa kanya yun sa tamang panahon eh. Sige, kailan yung tamang panahon nila? Kailan? Hindi ko alam. Basta hanap na lang ako ng tiyempo. Sige, paano kung hindi kanya matanggap? Paano kung matakot lang yan kay Naha tapos iwanan ka niya? Tapos pag iiyak ka, kanino ka tatakbo? Gabo, bakit ka ba kasi nagagalit? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang sa amin ni Julian? Ang hirap kasi sa'yo, pinili mo yung taong masaya lang kasama eh. Sige, pag sa lungkot. Pag sa problema, sino nandyan para sa'yo?
Kayo po ba si Mr. Sebastian Peña Reyes? Ako nga ho. Dala ko na po yung batang pinapahanap nyo. Tara po. Siya po si Claire. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw ni Gabo kay Julian eh. Mabait naman siya at maaasahan. Iniisip lang siguro ni Gabo ang kaligtasan mo. May punto naman ang lahat ng sinabi niya eh. Ikaw ba, Naha? Pabor ka ba na maging kasintahan ko si Julian? Kung napapasaya ka naman ni Julian, walang problema sa akin. Talaga? Hindi ka ba nagtatampo dahil hindi kita napakilala kay Julian? Huwag mo na akong alalahanin. Isa lang ang importante sa akin. Yun ay ang mahalin kang mabuti ni Julian. Dahil oras na saktan ka niya, tutuklawin ko ang lalaking yun. Ikaw talaga? Magtago ka na, may tao sa labas. Tuloy po kayo. Eliana, magbihis ka. Meron tayong pupuntahan. Saan po? Meron taong gusto makakilala sa'yo. Isabel, pwede ba kita makausap? May lakad ako, Basti. Isabel, alam ko galit ka pa rin sa akin. Kaya kung pwede, pakinggan mo muna ako. Kung ano man ang sasabihin mo, Basti, makakapaghintay yan. Tungkol sa anak mo. Mang Eman, bakit po tayo nandito? Ano po yung pag-uusapan natin? Eliana, naalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo noon na mayroon kaming anak na nawawala? Malakas ang kutob ko. Nahanap na namin siya. Talaga po? Naku, nakakatawa naman at makikita niyo na yung anak niyo. Eman, ako, I'm sorry, I'm late. Okay lang, Isabel. Eman, nahanap ko na ang anak natin. Ano? Ang akala ko, Hindi, Isabel... Eman. Naalala mo yung sinabi ni Miss Naida? 2 bata yung iniwan doon sa bahay ampunan noong 1995, di ba? Buhay pa yung isa. Nahanap siya ni Basti. Nahanap niya ang anak natin. Talaga? Eman, siya si Claire, ang anak natin. Say hi to Papa. Hi, Papa. Hi, Papa. Smile, anak. Hi, Claire. Hi. Ako nga pala si Ate Eliana. Kain ka, oh. Masarap to. Ito, chocolate, oh. Ito, oh. Yan. Masarap yan. Alam niyo bang namatay yung anak ko na merong Down syndrome? Halos gumuho yung mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero na-realize ko na bakit ako magpapakasubsob sa isang lungkot. Kaya, ang naging advocacy ko, magkumupkop at mag-ampun ng mga espesyal na bata na alam kong hindi naman sila maaaring maampun ng iba. Kaya pala maraming bata sa bahay ninyo na dumalaw. Alam niyo bang si Claire ang unang batang kinupkup ko mula sa ampunan.
Kwento nga ng madre, meron silang isang batang sanggol na natagpuan sa harapan ng orphanage. Ang hinala nga namin iniwan siya ng mga magulang niya sa pagkakaroon niya ng Down syndrome, kaya siya iniwan. Ang mama ko po kasi ang nagdesisyon na ilayo at ipampuan ng anak ko. Pero kung gising ako ng anak ko, hindi ko kahayaang mawalay sa akin ang anak ko. Alam niyo bang mahal na mahal ko si Claire? Buong buhay ko akong nag-aalaga sa kanya. Kaya mahirap sa akin ang gagawin ko. Alam niyo bang matagal niya na rin tinatanong kung sino ba ang tunay niyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibigay sa kanya na makilala at makasama kayo. Payag na akong makasama niyo ang anak ko. Kaya siguro naman pwede tayong gumawa ng schedule na para lahat tayo mabigyan ng pagkakataon na makasama si Claire. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Na inalagaan niyo ang aming anak. Alam niyo bang napakaselan ng kondisyon ni Claire? Hindi siya katulad ng ibang bata. Kaya ang tanging hiling ko na lang sa inyo, alagaan at mahalin niyo si Claire. Wala po kayong alalahanin. Dodoblihin po namin ang pagmamahal na pinaramdam niyo po sa anak namin. At ibibigay po namin ang lahat ng pangangailangan niya. Di ba hiwalay na kayo ni Eman? Ang asawa mo ngayon si Basti. Paano niyo paghahatian ng pag-aalaga kay Claire? Pag-uusapan na lang ho namin ni Eman. Eman, makikiusap sana ako sa'yo. Pwede ba ngayong gabi sa akin naman si Claire? Tapos ako mismo ang maghahatid sa kanya sa bahay mo sa mga susunod na araw. Gusto ko lang talagang makasama muna sana ang anak natin. Walang problema. Ang importante, nahanap na natin siya. Salamat. Claire, anak, mula sa araw na to, dito ka natitira, ha? Ito na magiging house natin. Opo. Opo. At saka gusto ko, tawagin mo akong Mama Isabel. Ha? Opo. Sige nga, say it. Mama Isabel. Mama Bell. Mama Bell. Ayan. Thank you, anak. Thanks. Isabel? Anak, sino siya? Siya si Claire, yung anak kong pinatapon ninyo. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa sa akin? Napakalaki ng ginawa niyong kasalanan sa akin, Mama. Kulang pa ang galit para ilarawan ang nararamdaman ko para sa inyo. Tingnan niyo nga siya, Mama. Tingnan niyo si Claire. Paano niyo na ating napabayaan siya? Nahanap mo naman na siya baka naman pwedeng patawarin mo na ako. Hindi ko alam, Mama, kung mapapatawad ko pa kayo. Sige na, anak. Kalimutan na natin ang lahat. Total, andito na si Claire. Buo na ang pamilya natin, hindi ba? Patawarin mo na ako. Mama, hindi madaling kalimutan ang ginawa niya, pero alang-alang dito sa anak kong si Claire, susubukan ko. Salamat, anak. Pwede ba akong makipagkilala kay Claire? Claire? Claire, anak? Narap ka sa kanila. Si Lola at saka si Lola yan. You say hi. Claire. Ako ang Lola Aurora mo. Opo. At ang Lolo Eddie. Opo. Sabihin mo nga, Lola Aurora. Lola Awa. Lolo Eddie. Eddie. Mainit ba? O, alika, mamaya pupunta tayo dun sa kwarto natin, ha? Para malamig doon, merong aircon. Nainitan siya, bahas, tiya. Gusto mo na umakyat sa taas?
Oo. Sige. Akyat muna po kami. sige. Halika, anak. Malamig dun sa kwarto ni Mama. Bye-bye. Mamaya Okay. laro tayo. Mang Eman, bakit po kakaiba yung itsura ni Claire? Kasi meron siyang Down syndrome. Down syndrome, meron siyang abnormalidad sa kanyang pangangatawan, pero panglabas na anyo lang yon. Katulad din natin, kakaramdam din siya ng saya, ng lungkot, ng tuwa. Siguro po ang saya sa inyo ngayon, no? Nakasama niyo na po yung anak niyo. Wala akong kasing saya, Eliana. Isipin mo, sa tinagal-tagal ng panahon, sa wakas, nakita ko na rin yung anak ko. Kasi po, napakabait niyo, kaya hindi po kayo pinapabayaan ng Panginoon. Oh, saan naman kayo galing dalawa? Mukhang ginabi naman kayo. Dad. Nora, meron akong magandang balita. Natagpuan na namin yung anak namin ni Isabel. Talaga? Oo. Andun siya ngayon. Pero bukas nandito na siya. Excited na nga akong pakilala siya sa inyo eh. Pero teka, Eman, totoo ba yung meron siyang konting, alam mo na, diferensya? Meron siyang Down syndrome. Kaya maasa nga ako eh na magiging maingat yung pakikitungo niyo sa kanya. Nako, Dad. Mukhang mahihirapan ako dun. Eh, hindi ko na nga tanggap may anak ka sa labas. Tapos gusto mo, maganda yung itatrato ko sa kanya. Nora, kusapin mo naman yung anak mo. Ayoko na sana ng gulo kapag nandito na si Claire sa atin. Hayaan mo, Eman. Akong bahala. Salamat Salamat at nagiging supportive ka ngayong makakasama na natin si Claire. Oo naman. Ay, thank you, Yaya. Sige, ako nang bahala magpainom ako sa kanya, ha? Salamat. Claire, anak, inom ka na ng gatas mo. Ha? Anak, patawarin mo ako, ha? Patawarin mo ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Yung mga taon na dapat magkasama tayo. Yung mga panahon na dapat nasa tabi mo ako. Patawarin mo ako dun sa mga special na sandali na dapat nasa tabi mo ako. Alam mo, anak, kung alam ko lang na buhay ka, hinanap na kita. Pero huwag kang mag-alala kasi babawi ako. Babawi ako sa mga panahon na nagkawalay tayong dalawa. Ha? Hindi ka na mag-isa na. Nandito na ako. Nandito lang ako sa tabi mo. Palagi mo akong kasama. Mahal na mahal kita. Mahal mo ba si Mama Isabel? Opo. Ha? Opo. Sige nga, gusto ko marinig. Mahal mo ba si Mama Isabel? Mahal kita. Mahal din kita. Kiss nga. Kiss
si Mama Isabel. Wow! I love you. May diferensya yung anak ni Kuya Eman? Please lang, ha? Ayusin nyo. Kunwari, welcome na welcome dito yung anak sa labas ni Eman, ha? Bakit pa? Ayoko naman maisipin niya na mas magaling na ina si Isabel, no? Hindi ko maiwasang mainggit kay Claire eh. Tayo kaya? Kailan kaya natin makikilala yung mga magulang natin? Ano nangyari kay Liana? Siguro naman titigil na kayo sa paghihinala na siya ay nawawala niyong anak. Mabuti na rin yun na hindi niya malamas Ilyana ang anak niya. Patong-patong na ang kasinungalingan natin dito kay Isabel. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Yun naman ang importante sa akin eh. Yung makita kitang nakangiti. Pangako, Isabel, hindi na kita sasaktan. Dati-rati, ikaw nangungulit sa akin para pumunta sa mansyon. Hindi ko rin kayang makitang may kasama siyang ibang lalaki. Pinili niya yung Julian eh. Hindi sige. Isama sila nung lalaking pinili niya. Nakakainis, ha? Nakahanap na naman ng bagong kakampi si Ilyana. Masyadong crowded na yung bahay kung kaming tatlo yung nandito. I really have to get rid of her. Makakaisip din tayo ng paraan kung paano natin mapapaalis yan si Ilyana.